Blue Ternate. Harvest lang tayo ng blue. Sa tingin ko okay na to. Ang ganda ng kulay niyan, tingnan nyo. Perfect combination. May mga bagay na hindi natin makokontrol na bandang uli, may kanya-kanya ng diskarte. Syempre ako bilang may-ari at nagpapagawa, mas excited po ako na mangyari yon. Gusto ko rin makita ninyo kung saan ba napupunta yung sinusuportan nyo sa akin ng panonood, mga kapanalig. Simulan nang magkulitan kasama si Nuy TV. Good morning again and again. Ang oras natin ay 6:19 ng umaga. So ayun, natulog nga ako dito mag-isa sa Campanalig. Okay naman. Hindi naman ako nakaramdam ng takot o kaba. Kumbaga sanay na din, mga kapanalig. Dahil close na naman yung bahay doon. May pinto na, may bintana. I mean, may harang yung bintana. Kaya sanay na rin. Malamig na yung umaga. Nanibago yung katawan ko na naman dahil ilang araw nga tayong hindi nakabalik dito sa Campanalig. Ilang araw tayong nasa Bukana. So ayan, nilalamig na naman ako dito. Pag-gising ko parang sinisipo na naman ako tsaka inuubo. Pero mawala rin naman yan. Uso naman ng ano ngayon eh. Uso ang sipon at tsaka ang ubo. So hinihintay lang natin si Kuya dumating. Hindi ko pa rin alam ang plano ngayong umaga na to, kung ano mga gagawin ko. Basta pagising ko, ang alam ko lang, dapat mag-vlog ako at makapag-update sa inyo. Ayan. Kaya ayun, daldalan time na naman tayo dito. Itong content ko, mga kapanalig, meron na ipapaliwanag sa inyo kung paano ba tumatakbo yung yung style namin sa pagbablog, no. So, iba-iba kasi kami bawat vlogger, mga kapanalig. Yung ibang mga vlogger ay ano lang yan, 2 times a week lang nag-upload ng ng mga vlogs. Yan, 3 times a week. Yung iba nga isang beses lang eh. Ayun yung mga vlogger na talagang malalakas na, mga kapanalig, no. Katulad nila Giong, nila Alex Yonsaga, mga Kong TV, mga ganyan. Ang mga vlog nila every Saturday lang, mga ganun, depende. Kasi malalakas na yung channel nila, maabot ng milyon, ganyan. Kumbaga, kahit mag-upload lang sila ng isang beses, basta quality, yung goal nila o yung revenue na gusto nila makuha ay nakukuha nila, mga kapanalig. Kaya nagagawa nilang quality yung kanilang mga videos, yung kanilang mga vlogs. Talagang napaghahandaan nila. Kami naman bilang isang vlogger, nakakaiba din ang diskarte. Namulat kami sa style na na mas maraming upload, mas maganda yung magiging resulta ng revenue mo, mga kapanalig. Ang nangyayari kasi sa amin minsan, mga kapanalig, minsan pag nalagyan namin ng effort yung mga vlogs namin, ginagawa namin ng magandang edit, voice over, mas hindi siya tinatangkilik ng tao, parang ganun. Mas parang hindi siya napapansin. Kumbaga nasasayang lang yung effort mo sa buong isang araw na pag-i-edit mo, tapos ganun lang yung manonood. Hindi katulad pag sobrang raw lang ng vlog namin, mga kapanalig, na wala namang ganong effects, walang voiceover, walang drone shot, walang kung ano-ano. Kumbaga kung ano lang yung makikita nyo, daldalan, mga ganun lang.
mas okay pa eh, mas tinatanggap ng tao. Kumbaga nasanay na sa amin yung tao na ganun na raw lang tapos maraming vlog. Sa amin, dinadamihan namin yung vlog namin para nga marami yung revenue, mga kapanalig. Dahil kung isa-isa lang ang gagawin naming vlog sa isang araw, konti lang din yung aming kikitain. Real talk lang naman yun, mga kapanalig. Kaya kung mapapansin nyo, talagang sa challenge, kailangan marami kang upload para mas maganda ang revenue. O isipin mo kung mag-effort ka sa isang araw, buong araw magbablog ka, tapos i-edit mo siya ng isang araw din ang bubunuin. Doon kayo. Nagbablog ako ha, ang daming luwalandi kay ano. Hoy! Doon. Ang daming luwalandi kay Peklat. Oh, buntis ka na naman yan. Kaya tuloy tayo. Ayan nga. Nasasayang yung isang buong araw. Hindi katulad kung raw vlog lang. Ayun nga, na ano natin, kumbaga nakakapag-vlog tayo ng mas marami at mas na-achieve natin yung revenue na gusto natin makuha. Hindi kasi kami tinanggap ng tao na na yung kumbaga as in gagawa ng super quality. Kasi dati tinanggap kami ng tao na talagang raw lang, na nangingisda, na halos walang music, ganyan, na yung talagang simple lang din yung mga vlog. Kung magkaroon man ng mga quality na vlogs, bibihira lang din kasi mas ginugusto namin na raw lang para may upload din agad at merong may update sa inyo. Ganun lang yung nakasanayan o doon tayo namulat sa diskarte ng pagbablog. At yung 1 hour na vlog, yun nga kay Idol Japper yan nag-umpisa yung 1 hour. Sabi ko nga sa inyo, yung mga vlogs ko dati, hindi na ako komportable pag lumagpas yan ng mga 17 minutes. Sasabihin ko napakahaba na, baka mainip yung mga manonood. Pero sa katagalan, si Idol Japper Sniper talaga ang nakaano niyan eh. Sa tingin ko nakasubok 1 hour, 2 hours, minsan nga 3 hours yung na-upload niya. Hanggang sa ngayon, yung mga vlogger na nag-upload ngayon ng vlogs nila ay nag-1 hour na rin. So natutunan nila kasi habang humahaba ang vlogs mo, mas gumaganda rin ang revenue, mga kapanalig, dahil diyan rin kami kumikita sa sa mga ads, ganyan. Kaya maraming salamat sa panonood niyo. Ayan, kung gagawin kong quality ang videos ko, malaking adjustment. Hindi pa kakayanin ngayon, mga kapanalig. Kasi syempre every month meron ako tinatarget na na kikitain para mabigay ko yung mga pangangailangan ng kunyari yung anak ko, sustento. Tapos dito sa bahay, alam nyo ba, mga kapanalig, kasi nakwento ko na naman yun, hindi lang ito basta-basta ko napagawa. May mga naging loan din ako sa bangko dito na hindi naman na kaya nating hulugan, na hindi naman sobrang laki, no? Pero syempre every month na kailangan natin intindihin na hulugan yung loan na napagawa dito. So ayun, so meron tayong tinatarget na kita. Sa ngayon hindi ko pa kayang gawin yun, yung magkaroon tayo ng sinasabi yung super quality na content na maraming effects, maraming para naman maiba. Kaya natin gawin yung pag natapos na siguro ako sa mga part na kailangan kong hulugan, sa mga part na kailangan kong bayaran. Kasi wala na tayong iniintindi na kailangan meron akong ganitong halaga sa buwan na to para mabayaran ko tong loan na to, may bigay ko yung pangangailangan ng anak ko, yung pangkain ko, tapos yung panggagastos ko para sa mga content na gagawin ko. Yung kasi ang iniisip ng isang vlogger, mga kapanalig, every month sasahod ka. Oo, akala nila laki nga ng sinahod mo, pero yung sinahod mo na yon parang sasaglit lang yan sa palad mo, mga kapanalig. Dahil yan, tuition fee, ganyan, pambaon, allowance, araw-araw, every month, no? Tapos yun nga, tapos dito sa bahay, kasi isipin mo mag-iipon ka para mapagawa. Kumbaga, mas ginugusto na namin yung raw para ma-achieve namin, makuha namin yung mga goal namin. Kung isang beses lang kami mag-upload sa isang araw, nako, mababago yung kasanayan, mga kapanalig. Maninibago ka sa takbo ng sa takbo ng vlog, sa takbo ng yun nga, yung kung paano pumapasok yung revenue, 'di ba? Kaya maraming salamat sa lahat ng tumatanggap
kahit ano pa yung mga content na nagagawa namin, na tumatanggap sa amin, ano ka naman, pinipilit ko naman ding maiba. Katulad nga niyan, na meron tayong mga bagong plano na gusto nating makisalamuha sa maraming tao, dahil ilang taon din ako na stuck dito sa Kampanalig, na puro yung mga nakikita ko nga lang dito yung nakakausap ko. So sayang nga naman yung talento na ibinigay sa akin na makipag-usap sa tao kung hindi natin magagamit sa pagbablog. So yan po, abangan nyo na lang sa mga susunod na araw kung ano pa. Hindi naman tayo palagi pwede na paalis-alis, bilang tayo ay nagde-daily vlog. So kung ano lang yung mga ginagawa namin araw-araw, yun lang ang mapapakita namin talaga sa inyo, no? Kung pupunta man tayo sa mga beach, hindi naman natin pwedeng palaging gawin yun, kasi siyempre kailangan natin ng yan. Alam nyo na, sinabi ko sa inyo, every month kailangan nyo ng budget dyan na gagastos. Siyempre ikaw lang, hindi lang naman ikaw ang gagastos, may mga kasama ka din dyan, meron kang team, di ba? So siyempre hindi mawawala as a leader sa mga lakad-lakad. Halos ako talaga ang gumagastos, mga kapanalig, no? Halos ako talaga ang sumasagot. Kung gusto nila mag-abot, di salamat. Kung hindi sila mag-abot, alam ko na yun na baka kapos pa yung sahod nila, kapos pa yung isinasahod nila sa YouTube, ganun. Kung may kusa lang din. Dito naman sa Kampanalig, ayos naman eh. Pag gusto lang nila mag-abot sila, 'di ba? Pero ako po talaga ang may dito sa kuryente, sa tubig, pati sa wifi, ano ko na talaga yan. Inaako ko na, mga kapanalig, no? Bilang tulong na rin sa mga dito, nag-i-stay. Lalo na sa utol, di ba? Kasi malaking tulong na rin sa akin, kasi pag wala ko, nababantayan nila yung bahay, nakakaasikaso dito sila habang nagba-vlog sila dito. So meron ding nakatingin sa bahay, no? Kaya okay lang yun na sinasagot ko na yung wifi, tubig, kuryente, diba? Ayun, bigla akong naalala itong kubo, maiba tayo. Papadali ko na rin pala to sa mga susunod na araw pag natapos na yung challenge. Saglit lang naman to kasi tutumba na talaga eh. Kailangan makabili ng tubo at makabili ng mga bakal para maisaayos na to. Hindi natin masabi yung panahon, baka mamaya may biglang malakas na hangin na dumating, ma-damage na tong kubo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko, ha. Hindi pa ako makaano ngayon kasi ang lamig eh. Sa isang malamig na lugar, ang kalaban mo talaga dyan yung paggising mo sa umaga, yung nakakatamad gumalaw, nakakatamad kumilos, kasi yung lamig dito nanonood sa buto, mga kapanalig. Hanggang February pa nga to, no? Hanggang katapusan, nanonood sa buto talaga yung lamig dito. Totoo, pag napunta kayo dito, mararanasan niyo yan. Sasabihin niyo, totoo nga pala yung sinasabi ni hindi ka panalig na malamig nga dito. Hindi ko alam kung anong oras dadating si Utol eh. Pero kung hindi siya matuloy, babalik na lang ako ng Bukana, kasi syempre para pa tayo doon, makapag-content pa tayo o makapasyal pa tayo sa ibang lugar. Hindi ako nakabili ng pagkain ko kagabi. Kumain na kasi ako dun sa may sa may tawag dun, sa may Fantasy World. Hindi ko naisip na meron pa palang dadating na umaga at mag-breakfast ako. Pero don't worry, may mga itlog pala dyan ng manok na hindi naman tawag dito, hindi naman dinilimliman ng mga inahin. Kaya kukunin ko na lang yun, tapos natin, ilalaga na lang, laga or pirito, ganyan, para meron tayong makain. Mamaya na tayo aakyat, meron pa naman tayong makakain dito. Merong itlog dun eh. Nakikita nyo ba, meron na tayong ditong 3. Itinabi na ni Utol to. Itlog to ng mga manok. Ay mga manok na, sige, simutin nyo yung mga dyan. Marami na pa rin mga bagong sisiw ngayon. Sinisimot nila yung kanin dito. Dami ng mga bagong sisiw Magaling mag-alaga tong inahin na to eh, ng mga ng mga sisiw, kaya daming nabubuhay. Magano pa tayo, mga hunting pa tayo ng mga itlog na
hindi naman nililimliman para mailuto na natin kapag dating ni utol. Hindi meron din kakainin kapag saing, di ba? Mag-ano pala muna ako ng dahon ng anis. Pag nandito maraming herbal dito eh. Tapos kukuha ulit tayo nung blue ternate doon sa baba. Lahat yan natutunan ko kay utol. yung pag-inom ng blue ternate, yung pag ng anis. Dito meron ng isang itlog dito kahapon. Wala naman naglilimlim, so pwede na kunin na natin to. Hugasan lang natin. Laga, pwede na ilaga. Yung dalawang lalaki natin yan. Tara. Sa ngayong 2025 kasi syempre kailangan may bago. Nag-iisip din ako ng mga bagong content para may iba-iba. Ang lamig. Kailangan maglakad-lakad. Kukuha lang ako ng dali. Ko muna tong itlog, baka dalaga ko na lang. Baka mapisak pa dito sa bulsa ko. Laga tayo itlog. Lamig. Ito na yung mga itlog. Dahan-dahan lang, baka mabasag. So meron tayong 4 na itlog. Pwede na sa atin yan ngayong breakfast na to. Hintayin lang natin kumulo. Let's go. Kuha muna tayo ng dahon ng anis. Whoosh! Doon kaya doon. Ayun na naman naghahari dito mga manok. Doon. Kuha muna tayo ng anis. Dahon ng anis, gamot sa tawag dito sa acid. Meron tayo daw ng anis. Ngayon naman yung blue ternate kukuha tayo. Ganda na ng bahay. Kuha lang tayo ng blue ternate, halo natin sa anis. At yun nga. Bali habang kumakain tayo ng itlog na nilaga, sabayan na natin ng tea, yung anis nga at blue ternate. Tuluyan na nga nawala yung gout ko. Ganun lang. Isa pa yung sa dahilan kaya ako bumalik dito kasi maraming nga dito, mga halaman na pwede mong gawing gamot pag may mga nararamdaman ka. Ngayon nawala na talaga siya. Bukod sa na-exercise ka, kakalakad dito, meron pa mga gamot na makukuha, diba? Mga halaman. Yan. Let's go. Bulas Up, yeah. Nasa na. Yun maano naman mabilis tumubo yung mga dahon. Ay, mga niya, bulaklak. Blue ternate. Harvest lang tayo ng blue ternates. Naalala ko dati dun sa Ternate Cavite, ang basa ko ternates. Ternate, ternate. Sosyal, di ba? Konti lang. Yung mga ganyan, pwede na yan. Mukha ba talaga siyang blue? Parang violet yung yung pagkakatingin ko, violet. Ma'am Jane, pengi po ng tanim nyo ha, Sir Dong. Yan, let's go. Balik na tayo. Wala tayo, meron na tayong anis at meron na tayong blue ternate.
Ginit lang din tayo ng tubig para makainom tayo. Maganda raw yung pag wala pang laman ng tiyan, para effective na effective. Akit tayo, kaya sinamahan tayo ni Concho. Concho, si Concho siguro tatay na itong dalawa, magkahawig sila eh. Concho, akit na tayo, baka luto na itlog. Luto na ang itlog. Hopya! Exercise na yun. Sasakit pa tayo sa hagdan na to, o dagdag sa exercise. Hanggang paakyat. Talagang tanggal ang gout mo dito. Pag naririnig yung mga kuliglig, nakaka-relax, no? Mga kapanalig. Sara lang natin pinto. Let's go. Akit pa dito, oh. Oh ha? Exercise. Hugasan muna natin yung dahon ng Ternate, tsaka ito para sure na malinis. Let's go, baby. May patay na naman na ano. Ito na yung ating dahon. Herbal Ternate leaves. Ternate leaves. Anes. Panlawan. Perfect. Isayang na rin tayo para mamaya ulam na lang ang intindihin. Sa tingin ko okay na to. Pwede nating hanguin. Perfect na yan, perfect. At ang Ternate, konting kulo pa para talagang ano, ma-absorb niya yung katas. Tama ba yun? O talagang lumabas yung katas ng pinakadahon? Ayun ang ibig ko sabihin. So ito na ang ating breakfast ngayon, mga kapanalig. Ang itlog, 4 na piraso. At syempre yung tea, yung Ternate. Nalilito ako. Yung anes na tea. At saka ito hahalo natin ito mamaya.
Para siyang ihe, no? Tapos ihalo naman natin tong ternate. Ang ganda ng kulay niyan, tingnan nyo. Perfect combination. Alright. Hintayin lang natin ano siya, kumulay. Tapos meron tayong syempre ano, eggnog. So lahat ng pagkain natin ngayong morning ay harvest lang, no. So galing diyan sa ano, sa mga tanim, sa puno. Tapos ito harvest naman yung pinakaitlog ng manok. Init ah. Sariwa ah. Etlog ng manok. Sarap ng ano, no? Namit. Sikat na yung araw, ah. Ang sarap gumising sa ganito, ah. Ang laking tipid din talaga pag may mga alaga kayong manok, ganyan. Lalo na yung ibang hayop pa. Kaso nga lang, limitado lang yung pwede nating alagaan dito. Yung manok, hindi rin sobrang pwedeng dami. Kasi nagkakalat pag ano, pag nakagala. Ito naman blue ternate with anise. Oh yeah. Sarap. Medyo nawala yung lamig na nararamdaman ko nung nakainom tayo ng ano, tea. May kasama pang mainit na itlog. Perfect. Sarap. Lahat ng nakikita nyo dito, mga kapanalig sa paligid, ay dahil sa pagsisikap sa YouTube yan, mga kapanalig. Yan ang resulta ng aking pagsusumikap, yung lahat ng sakripisyo. Ito po yan, yung kampanalig. Yan po. Yung pag hindi ko pag-uwi ng ilang buwan kay Budang, ayan. Yung pagpupuyat, ito po yun. Sa mundo naman ng YouTube, basta pag sinuwerte ka dyan, kailangan mo na lang talaga magsipag. Pag binigyan ka ng pagkakataon na makapasok, kailangan mo na talaga magpursige. May mga panahon na ang mundo ko sa YouTube ay parang tumatamlay, nalulungkot, ganyan. Dahil dito nga, di mo rin palaging masabi na masaya. Nakikita nyo lang sa vlog na parang ang saya palagi, pero siyempre sa likod ng camera, pag ikaw lang mag-isa dito, hindi ka ba malulungkot? Siyempre malulungkot ka rin. Maganda rin talaga to nung nag-uumpisa pa talaga, dahil nga naiko-content namin to, ganyan, nakakagawa kami dito. Marami ng ano, kumbaga, natulungan itong lupa na to, mga kapanalig, na content creator. Itong kapanalig, marami ding ano dito, maraming na-monetize dito, maraming nagsimula ng vlog. Kaya masasabi ko na malaking bagay din tong kapanalig na to sa istorya ng pagbablog sa buhay ko, no, pati sa mga kasamahan ko dito. Sumahod kami na maayos-ayos dahil sa lugar na to, ganyan, nakaranas ng malalaking sahod. Pero ganun talaga yun.
may mga bagay na hindi natin makokontrol, na bandang wala may kanya-kanya ng diskarte, may kanya-kanya ng buhay na hindi naman natin mapipigilan. Kasi hindi naman habang buhay na talagang palagi ka may makakasama na ano, dahil may kanya-kanya yung desisyon, may kanya-kanyang mga responsibilidad. So kailangan mo talagang masanay paminsan-minsan na mag-isa, di ba? Pero wag naman, tulad nga nasabi ko na wag mo sanayin yung sarili mo na lagi ka na lang mag-isa. Hanap ka rin ng kausap, ganyan. Sa lagay ko naman kasi ngayon, syempre kami na lang ni Utol dito halos nagkakasama. Yung ibang mga ano natin, may kanya-kanya nang diskarte sa buhay, may kanya-kanya na silang ano, pinagkakaabalan. So natitira talaga kami ni Utol dito at si Junjun. So kami na lang nagkakausap dito. Yun. Hop. Sarap ng breakfast ko. Marami tayong makukuha dito ng ano ba? Ano makukuha sa itlog? Protein. Tapos na tayo. Hindi ko na kayang kainin yung isang itlog. Titira ko na lang muna. Pero meron pa tayong tea. Tapos na tayo mag breakfast. So maglalakad-lakad muna ako paakyat at pataas para may exercise tayo ngayong morning, excuse me. Tama. Ayusin ko lang to. So yung pag-akyat-akyat natin, exercise lang yun. Tapos hahanap tayo ng magagawa mamaya, akyat ulit tayo. Siyempre para hindi tayo may stuck dito, tulad nga ng sabi ng iba. Parang may iba-iba naman. Maraming salamat sa sa mga nagko-comment na excited na sila para dito sa bahay ko, sa content kung paano gagawin. Excited na sila malagyan ng bintana, excited na sila malagyan ng hagdan. Maraming salamat po. Kasi syempre ako bilang may-ari at nagpapagawa, mas excited po ako na mangyari yon. Kaya talagang sinisipagan natin sa araw-araw. Pag meron namang bintana yan, mas safe na tayo sa lamig. Talagang feeling natin safe na tayo sa loob. Lalo na pag napalagyan natin ng rehas yung bawat bintana. Sa taas, tingnan natin kung aabutin. Salamat din sa mga suggestion nyo. Pwede nating unahin yung mga bintana dito sa baba, tapos yung hagdan. So sa susunod na, kung hindi kakayanin yung mga bintana sa taas, kasi ang pagkabit ng bintana ay nasa 5,000 ang abutin ng isa. So kaya pala natin siya ipagawa every month ng ng paunti-unti lang, kahit hindi biglaan. So ibubuhos ko na lang yung ibang magiging budget natin para dito sa pagpapalitada dito sa buong bahay, mga kapanalig, paikot hanggang finishing sa loob. Tapos sa bintana sa baba, tapos hagdan, tapos yung lababo. Tapos pag natapos yon, okay na muna, pahinga na ulit para may matira naman sa budget natin, para meron pa tayong pagkukunan ng mga panggastos para sa ibang bagay. Yan, excited. Maraming salamat sa excited. Pare-pares tayo excited kung anong kalalabasan nito. Eto. Kasi itong pinaka glass door dito, mga kapanalig, magkano na agad aabutin yan eh. Yung pinaka dito. Yan muna ang unahin ko. Plano ko nga ayan, tapos yung sa taas para kahit umuulan hindi na mabasa yung sahig doon. 'Di ba? O kung hindi kakayanin talaga, kahit yung ibang bintana dito, tsaka na na natin sa sahod yan, isusunod na lang natin sa ibang sahod. Eto muna unahin ko yung malalaki. Yan ang importante kasi diyan pasok na pasok ang hangin talaga eh. 'Di ba?
Yun ang unahin ko. Tapos dun sa taas nakita nyo na naman yun. Hindi ko na kailangan akyatin yun. Yun ang hirap kasi pag mumuulan, nababasa yung pinaka-saig na plywood dun sa taas. Mabubulok siya. So itong mga month ng February, alam nyo na, dito tayo ulit magko-content. Sana yung mga nanonood sa akin, pagbigyan nyo muna ako ng sa February, ang content natin ay paggawa ng bahay. Sana panoorin nyo pa rin, no, para makasuporta din naman. Maraming salamat. May mga buwan naman na talagang aalis-alis tayo katulad ngayon. Yan, kumakausap nga tayo ng iba-ibang tao, pupunta tayo sa ibang lugar. Pero pag time na ipapagawa ko na to, pagtiyagaan nyo na muna, panoorin nyo yung vlog ko pa din kahit pinapagawa ko na tong aking pangarap na bahay. Gusto ko lang mga kapanalig, talagang lahat ng panonood nyo sa akin, lahat ng pagpupuyat nyo o lahat ng pagtutok nyo sa akin, lahat ng pag-uubos ng oras nyo sa akin, magkaroon ng kabuluhan, no? Magkaroon ng magandang resulta. Gusto ko rin makita ninyo kung saan ba napupunta yung sinusuportan nyo sa akin ng panonood, mga kapanalig. Kung saan ba napupunta yung mga sinusuportan nyo sa akin na pagpupuyat, yan, sa pag-skip ng ads. So gusto ko pong makita nyo na meron akong pinaglalaanan o pinapatayo, hindi lang napupunta kung saan-saan, diba? Hindi rin po masasayang yung pagod niyo sa panonood sa akin, sa paghanga niyo sa akin, sa pag-idolo niyo sa akin, diba? Pare-pares na hindi masasayang yung effort natin, no? Yung effort ko na ginagawa ko bilang content creator at bilang taga-panood at viewers, mga subscriber ko na talagang solid, diba? Hindi rin masasayang po yung yung ginagawa niyo suporta sa akin. Natutupad ko yung pangarap ko nang dahil sa inyo. Natutupad ko yung mga gusto kong mangyari sa buhay dahil sa panonood niyo. Kaya kayo talaga ang dapat pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat, no. Siyempre, ang punot dulo si Idol Japper Sniper at lahat sa Word Family, Team Kapanalig, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Unti na lang 'di ba, matapos lang 'yan, maanuhan lang 'to, maganda na ang kakalabasan niyan. Makinis na. 'Di ba, matibay tignan pag may palitada. Ang tibay niya na tignan. Kinapos lang talaga dito dito sa may bandang baba. Tinatanong na nga ako ni Kuya Ogie kung kailan pa paumpisahan. Sabi ko naman sa February na kasi yung budget natin sakto lang sa content natin, paggawa-gawa, pag-alis-alis. Ito muna papauna ko talaga yung kubo dahil nga bagsak na yung mga poste niya. Bibili lang tayo ng mga tubo na kulay black as bakal. Yun, ilalagay na natin. Ang ganda talaga ng bakod nila, paring usili dito. Tignan nyo. Dito lang tayo, may harang hindi tayo pwedeng pumasok dyan. Ayan yung harang, may bakod nila. Ganda. Ang ganda paikot. Pero hindi pa tapos. Yan di plano ko dito. Maganda yan kasi ang lupa ko dito, para sa mga bago po dito sa channel ko, eto po, nakikita nyo yung kubo doon, yung pinagstayan ko kanina, hanggang dito po yung lupa ko doon, mga kapanalig. Para sa mga bagong viewers, hanggang dito po, yan, hanggang dito, yan, hanggang doon sa baba yung lupa ko. So harangan na rin natin dito, babakuran na rin natin siya. Yan, para meron tayong privacy dito. Pag ganyan, paikot, harangan natin siya para yun na nga, hindi na rin basta-basta mapasok kahit yung mga aso o 'di ba? Ayusin pa natin. Marami pa dapat i-improve dito sa lupa ko, mga kapanalig, no. Kaya kailangan talagang doble kayod pa. Hangga't kaya pa, hangga't malakas pa. Vlog, trabaho, sikap pa, marami pang kailangan gawin. Ito talagang pang latag talaga ng tent to. Kaya ginawa ko tong lugar na to, mga kapanalig. Hanggang baba po yan hanggang baba. Hanggang doon pa yung lupa ko dyan. Pataas. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Malaking gastos pa rin yan Kasi syempre kailangan mo magpalagay ng retaining wall dyan para makita mo yung pinaka ng lupa. Pinakakabuuan, diba? Tay, good morning. Long time no see. Ako lang mag-isa ngayon. Wala kasi utol, di natuloy, nagkasakit si Harvey. Oo.
hindi dumating kahapon. Oh, hindi dumating eh. Oh, ako lang mag-isa ngayon. Solong-solo ko. Nababa pa rin pala kayo. Kamusta na yung paa nyo? Ha? Kamusta na ang paa nyo? Masakit pa rin eh. Oh, sakit pa din. Malamig pa naman, no? Oh, may ano si tatay. Na ano ko niya naman yun. Batang isda, no? Tawag dun, matang isda. Sa talampakan, masakit talaga. Parang kay Regondox. Kay Regondox, dalawang paa eh. Ano ba yung nanan dyan? Yung baka pa din? May alaga pa rin si tatay na baka. Good morning, tay, ha? Good morning. Alright. Mag-ano muna ako mag-edit. Alright. So, pasok muna tayo dito sa loob ng bahay. Yung incognito, pinapanood ko siya kahapon. Nakatulugan ko naman. My goodness. Pasok muna tayo dito. Okay, nakapagpasa ako ng video. Tayo sakto naman sa minutes na gusto natin. Magpapaalam muna ako. Kapanalig, maraming salamat sa pagsubaybay at maraming salamat dahil ayun, nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Ngayon ko na lang ulit nabanggit yun. Hinintay ko na lang si kuya. Maya nandito na yun. Baka nag-aasikaso pa sa Lipay, no? So magkita-kita na lang po tayo sa next update. I love you all. Bye-bye. Simulan na